Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una. Oras sa udyat, 8 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Miyerkules, 11 sa buwan
ng Marso. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. At narito ang ating headline, Senador Ping Lacson, pinatotohanan ng delivery ng pera kaugnay ng flood control anomaly. 18 nagpakilalang dating Marines at Attorney Baligod kinasuhan na ni Secretary Anyo sa DOJ. Pilipinas naghanap ng iba pang supplier ng langis ayon sa Presidente. 5,000 pisong ayuda para sa mga PUV driver ipamimigay na sa susunod na linggo. Sales lady sa Southern Leyte, ginahasa, pinatay pa. At lalaking guro, patay naman sa pamamaril ng riding in tandem sa Pangasinan. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang araw Pilipinas. Umarangkada na ngayong araw ang ikalawang bugso ng oil price hike para sa linggong ito. Ayon sa mga kumpanya ng langis, nasa piso hanggang 6 pesos at 50 sentimos ang itataas ng kada litro ng gasolina ngayong araw. Naglalaro naman sa 250 hanggang 11 pesos and 50 centavos ang increase sa kada litro ng diesel, habang 5 piso at 50 sentimos hanggang 17 at 50 sentimos naman sa bawat litro ng kerosene. Ulitin natin ayon sa mga kumpanya ng langis, nasa piso hanggang 6 na piso at 50 sentimos ang itinaas ng kada litro ng gasolina ngayong araw. 250 hanggang 11.50 ang increase naman sa kada litro ng diesel at 5 piso at 50 sentimos hanggang 17 piso at 50 sentimos sa kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy na magiging utay-utay ang malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo kasunod ng bakbakan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Hindi agad magre-reflect sa mga gasolinahan ang pagbaba ng presyo ng petrolyo kahit pa masuspende ang ipinapataw na excise tax. Ito ang naging paliwanag ni Tanya Samiliano ng Independent Philippine Petroleum Companies Association sa naging pagdinig ng House Ways and Means Committee. Ayon kay Samiliano, ang kasalukuyang imbak na produkto ng mga kumpanya ng langis ay nabayaran na nila ng buwis bago pa man dumating ang major oil price hike. Dahil dito kailangan muna umanong maubos sa mga lumang stock bago tuloy ang maramdaman ang inaasang 6 na piso hanggang 10 piso na bawas sa retail prices sakaling masuspindi ang excise tax sa produktong petrolyo. Ipinagutos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 pisong halaga ng fuel subsidy para sa mga driver ng public utility vehicles na pangunahing apektado ng malakiang oil price hike. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sisimulan ang pamamahagi ng ayuda sa Metro Manila sa susunod na linggo. Pangunahan ito ng Department of Social Welfare and Development at Department of Transportation. Kaugnay nito, pinulong na ni Recto ang mga alkalde sa Calacam, Maynila para talakayin ng mekanismo ng pamamahagi ng ayuda sa mga jeepney at tricycle driver. Samantala, susunod naman na mabibigyan ng fuel subsidy ang iba pang mga PUV driver sa iba pang riyon sa bansa. 13 minutos makalipas ang 2:00 ng hapon, pag-ain na reklamong cyber libel at perjury si National Security Advisor Eduardo Anyo laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa abogado nilang si Attorney Levito Baligod sa Department of Justice. Ito ay matapos siyang idawit
sa kontrobersiya ng umano'y cash deliveries mula kay dating Congressman Zaldi Co. Sa ambush interview, sinabi ni Anyo na batay sa kanyang legal counsel ay pasok sa kasong perjury ang ginawang manipulasyon sa nilalaman ng affidavit na inamin din umano ni Baligod sa publiko. Naniniwala si Anyo na may dalawang individual na nasa likod ng pagkakadawit sa kanyang pangalan, bagamat tumanggi muna siyang pangalanan ang mga ito. Matatandaan na una ng magay na reklamo si Anyo laban sa naturang grupo at kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa unlawful use of means of publication na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Standby, Let Narciso. Standby, Manang Milky Regunan. Panawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko na manatiling mapagmatsyag sa unang anibersaryo ng pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa isang video message na nindigan ng Vice Presidente na purong pamumulitika lamang ang dahilan sa paghuli sa kanyang ama noong nakalipas na taon. Hit ng pangalawang Pangulo, kailangan manatiling matatag ang mga institusyon laban sa anumang pagtatangka na baluktutin ang ustisya para sa pampolitikang interes. 15 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Pilipinas naganap na iba pang supplier ng langis ayon sa Presidente. Naroon natin kasamang si Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Marilet. Romel, naghahanap na ngayon ng pamahalaan ng iba pang mapagkukunan ng langis sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakikipag-usap ang Pilipinas sa ilang bansa na hindi karaniwang pinagbibilhan ng oil supply para mapalawak ang pinagkukunan ng langis na bansa. Tiniyak ng Pangulo na sa ngayon ay sapat pa ang supply ng langis sa Pilipinas at may mga paparating pang supply na nasa biyahe na. Gayunman, aminado ang Presidente na isa sa pinakamalaking hamon sa kasalukuyan ay ang hindi tiyak na galaw ng presyo ng langis sa world market. Mahirap anyang matukoy kung hanggang kailan magtatagal ang pagtaas ng presyo dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng gulo sa rehiyon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. But hopefully we will be able to come to an agreement with them and that we will get further supply from them. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Kamara de Representantes, OWA, BMW at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno, may sapat pang pondo para maaksyonan ng paglilikas ng OFWs sakaling lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan. Ang buong detalye, balita mo yan, Marich number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Ronald at Ray, hindi pa muna mangailangan sa ngayon ng supplemental budget ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na nagsisilbing frontline sa pagtugon sa pagtulong sa ating mga kababayan sa harap ng krisis sa Middle East. Ito ang tiniyak ni Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers at ni Patricia Yvonne Kaunan na Overseas Workers Welfare Administration sa joint hearing ng Committees on Migrant Workers Affairs at ng Labor and Employment para alamin ang sitwasyon at matiyak na mga OFW sa gitnang silangan ay nasa mabuting kalusugan at kalagayan. Ayon kay Kakdak na iparating na ang pondo para sa mga respective posts sa gitnang silangan. Nakatakda rin nilang matanggap ang 200 million pesos mula sa Department of Budget and Management bilang replenishment bukod sa parating na 6 o 800 million pesos. Narito si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. We have 200 million that is awaiting downloading. It's in our hands. And from the DBM, about 800 million more that we're expecting. But thus far, the funds have been downloaded to the respective posts and they are adequate. And we are braced to download 200 million more to replenish. And as I said, still awaiting a download or a release from the DBM for 800 million. But these are all workable, Mr. Chair. We have a very strong coordinative relationship with the DBM.
Inireport naman sa mga komite ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na 18% pa lamang ang nagamit o utilization ng kanilang Emergency Relief Fund o ERF. May balanse pa ng 1.4 billion pesos na makasasapat sa ginagawa ngayong aksyon sa repatriation at upang mga concerns sa mga OFWs sa Middle East. Sabi ni Kaunan, sakaling umabot na sa 30% magagastos mula sa ERF, baka mga ilangan na silang mag-request sa Kongreso ng supplemental budget. Narito si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. For the ERF po, as I said earlier, we are at utilization rate of 18% as we speak. So that would bring us down to a balance of 1.4 billion. But we have been in constant coordination with the DBM, and the DBM has assured us of their support once we are able to reach a certain threshold, honorable chairpersons. We will notify them once we have reached a 30% mark and so on and so forth hanggang makuha po namin yung needed supplemental budget, honorable chairperson. Tiyak naman nila Representative Rachel Arenas at Brian Revilla, mga chairman ng Committees on Migrant Workers Affairs at Labor and Employment, na handang tumugon ang Kongreso sa mga pangangailangan ng mga ahensyang tumutulong sa ating mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manang Milky Regunan. Samantala sa Senado naman, Senador Ping Lacson umamin na nagkaroon ng delivery ng pera kaugnay sa flood control anomaly. RH number 28, Paring Raymond. That paas, Paring Raymond. Raymond, that paas, please come in. Kaugnay ng Go ahead, pare. Kaisa si Senador Panfilo Ping Lacson sa mga naniniwala na nagkaroon ng delivery ng pera kaugnay ng nabulgar na anomalya sa mga flood control project. Ngunit hindi aabot sa gaya ng ibinulgar ng 18 ex-Marines na 805 billion pesos. Sabi ni Lacson, hindi dapat dinadagdagan ng mga testigo ang kanilang testimonya, kundi sabihin lang ang totoo dahil nagugulo lamang ang investigasyon. Mahirap umanong ipatawag sa hearing ang mga gaya nilang pabago-bago ang testimonya. Sa kanilang mga huling pahayag ay sakalip na sa Ombudsman, DOJ o Senado manawagan para ipersige ang investigasyon sa flood control anomaly, ay nananawagan na sa taong bayan para sila ay suportahan kontra sa administrasyon. Pinaiwan nito ang grupo ni Atty. Levito Baligod na ayusin ang testimonya ng 18 ex-Marines. Dapat ay kapanipaniwalang laman nito para sila ipatawag sa Senado dahil kahit anong pilit nila ay mahirap paniwalaan ang sinasabi nilang male-maletang 805 billion pesos na delivery. Narito si Senador Ping Lacson. They should get their act together. Tapos come up with them. Kaya nga may invitation ko yung Atty. Baligod ayusin yung affidavit and come up with something na believable. Then why not? Alam mo, hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Si Senador Ping Lacson, ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, isang retiradong general ang nag-recruit sa 103 individual kasama na ang 18 magpakilalang dating Marines na umakto din umano bilang bagmen ni Zaldico. Yan ang impormasyon na nakalap ni Giselle Ricafort mula sa NBI. Giselle. Ibinunyag ng National Group Investigation na retiradong general ang di umano nag-recruit sa 103 katao para maging security aid ni resigned Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang dito yung 18 lumantad at nagpakilalang mga dating miyembro ng Philippine Marines. Pero tumanggi na yung direktor na pangalanan yung retiradong general na kabilang daw sa PMA Class of 1975. Maaari siyang ipasabina ng Bureau sa mga susunod na araw. Ang sabi pa ni Matibag, gumarap na rin sa NBI noong Biyernes yung isang hindi na niya tinukoy na individual na totoong pinagsilbihan ng 8 sa 18 nagpakilala na mga dating sundalo. 4 din anya sa mga ito yung talagang mga driver at bodyguard lamang at hindi mga former Marine. Pakinggan natin.
Din po kaming sertifikasyon ng pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard, hindi po marine lahat. So dapat ang patawag sa kanila 14 marines and others, di ba? Dapat ganoon. Lumalabas po kasi apat hindi. Tapos sa isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran ng driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sir, yung 10, yung confirmed na naging tauhan ni Zaldico? Hindi ko Giselle. Nakay bukas inaasahan na haharap dito sa National Bureau of Investigation yung 18 na nagpakilalang sundalo kasama yung kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod, gayon din yung dating mambabatas na si Mike Defensor. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 25 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-11 sa buwan ng Marso. Ang inyo po napapakinggan sa Ipapawid, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, sa kalan nila kay Roy Sibayan. Samantala, mahigit sa 142 milyong pisong halaga ng shabu pasabat sa 2 motorcycle taxi driver sa Quezon City. RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel, aabot sa 142.8 milyong piso halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa lungsod Quezon. Matagumpay na nabingwit matapos kumagat sa pain ang 2 big-time drug pusher. Kinilala ng PDEA ang mga ito na sina alias Eli, 28 anyos, at alias Rolando, 42 anyos, na parehong mga motorcycle taxi driver. Ayon sa PDEA, isang undercover agent ang nagpapanggap na bibili ng 500 gramo ng shabu. Matapos ang drug deal sa may Biak na Bato, Santo Domingo, pinusasan na ng pusher buyer ang 2 drug suspect. Tumambad ang 2.5 kilo ng shabu na nakakarga sa isang Toyota Hi-Ace Grandia digital weighing scale, ID cards at iba pa. Nabawi rin ang ng mga operatiba ang buy-back money na ginamit umano sa transaksyon. Sabi ng PDEA, malawak ang operasyon ng 2 na nagsusupply ng illegal na droga sa mga komunidad sa Metro Manila at maging sa kalapit na rehiyon. Naghihintay sa 2 ang kasong isasampa dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RH27 na si Kakasad, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mr. Noche Kaka. Samantala, yung pong reporter namin sa Maynila, si Boy Gonzales, ay inaresto dahil sa kanyang balita tungkol sa isang konsehal ng Maynila na naharap sa kasong acts of lasciviousness. At sa madalit salita, siya ay inaresto dahil sa pagtupad sa kanyang propesyon o tungkulin. Ibalita mo yan ng iba pang detalye. Val Gonzales. Val, kamusta na? Kasama natin si Boy Gonzales. Val. Romel, nasa kustodiya ngayon ng Manila Police District, District Police Intelligence Operations Unit, ang veteranong DZRH reporter na si Misael Boy Gonzales Jr. Ito'y kasunod ng reklamong inihain ni Manila Councilor Rosalino John Ibay Jr. na nahaharap sa iwalay na kaso ng umano'y lasciviousness conduct sa isang 17 anyos na minor de edad. Inaresto si Gonzales, 66 na taong gulang, bandang alas 10:50 ng umaga kanina sa harap ng gusali ng Department of Justice sa Padre Fauray Street sa Ermita dito sa lungsod ng Maynila. Kaugnay ng reklamong inihain ni Councilor Ibay na paglabag sa Data Privacy Act. Kaugnay ito sa ulat ni Boy Gonzales na may kinalaman sa umano'y pambabastos at pangmomolestya
ni Councilor Ibay sa isang minor de edad. Kabilang sa ini-report ni Gonzales ay ang laman ng warrant of arrest ng kaso laban kay Ibay na lascivious conduct sa ilalim ng Republic Act 7610 dahil isang babaeng minor de edad ang biktima umano ni Ibay. Noong Setyembre 2025, inisyuhan ng arrest warrant ng Manila Regional Trial Report Branch 4 si Ibay kaugnay ng umano'y paglabag sa Section 5B ng Republic Act 7610 as amended by Republic Act 11648 na may tinakdang piyansa na 400,000 pesos sa ilalim ng criminal case number R-MNL-25-06479-CR laban. Ito yung kaso laban kay Ibay. Ayon kay dating NBI Director Jaime Santiago, dinala umano ni Ibay na noon ay retirado ng police colonel ang isang 17 anyos na babae sa isang motel sa Pasay City. Sinabi rin ni Santiago na sinubukan umanong makipag-areglo ni Ibay sa mga magulang ng minor de edad, ngunit tumanggi na ang pamilya ng biktima ni Ibay. Bukod sa Data Privacy Act, ay nagsampa rin si Ibay ng kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Pero ito ay dinismiss na ng korte. Ibinasura ng korte ang kaso dahil bukod sa walang sapat na ebidensya, ay walang nalabag na batas sina Gonzales at ang kapwa nito, reporter ng DZME na si Felix Laban. Narito at pakinggan natin si DZRH veteran reporter Boy Gonzales. Paglabas ko ng DOJ, sakay na ako ng mobile, paalis na kami, papuntang office. Ang nangyari, may inumarang sa amin 6 na polis. Sabi may warrant daw. Binasaan ako ng warrant. 6? Nakasasakyan sila? Nakamotor lang? Lahat Pero mga naka-uniforme naman? Mga naka-uniforme. May mga ID nagpakilala naman? Mga nagpakilala naman. Tinanong ko kung saan sila. DPI, OU daw. Kaya sumama ako may warrant. Binasaan muna nila ako, tsaka ako sumama. Saan ka isinakay? Motor. Motor nila? Motor nila. Ilang motor sila? May angkas man dun sa motor. Kumangkas ka na lang? Oo. Ilan ang motor nila? 6 sila, di 6 motor. Tig-isang motor. Tapos dito ka na dinala? Doon sa opisina nila. Nag-booking ako. Mapindi, Bala. Isa lang ang uhulihin. 6 isa lang ang subject ng warrant. 6 ang umaresto. Di ba? Tama ba? Oo, 6 yung Pambira, umaresto. Pero nandito na rin ang legal counsel ng Manila Broadcasting Company, si Attorney Rina Seco, Romel, at ang kanyang binabanggit kaugnay dyan sinasabi mo, ang kanyang binabanggit nagtataka siya kung bakit dalawa kasi silang akusado dito sa kasong isinampa nitong si Ibay. Pero ang sabi ni Attorney Rina bakit yung isa pakalat-kalat lang at mukhang ang target lamang ng panghuhuli ay itong si ang ating reporter na si Boy Gonzales Romel. Ande, saka yung senaryo na 6 ang nagsilbi ng warrant of arrest. Hindi ba overkill yan, Bal? Sa kabila ng katotohanan, ang piyansa lang yan, 18,000 Parang ang trato sa kanilang aarestuin, armed and dangerous. Halatang halata di ba? Saan ba dati naka-assign si Colonel Ibay? Itong humuli sa itong unit na humuli sa kanya ito yung huling hinawakang pwesto nitong si Ibay, Romel. Ito yung hinawakan niyang pwesto bago siya mailipat noon sa isang special unit kung matatandaan mo yung smart noon Samantala Romel, isingit ko na rin ito. Sige, go. Ito dahil nakatagdang maglabas ng desisyon naman ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sususpundihin nito si Manila Councilor Ryan Ponce na nahaharap naman sa kasong sexual harassment na isinampa ng kapwa nito konsihal. Matatandaan Romel na kinasuhan ni Manila Councilor Eunice Castro si Ponce dahil sa paglabag sa Safe Spaces Act o ito yung Republic Act 11313 sa ilalim ng gender-based online sexual harassment at gender-based sexual harassment in workplace, gayon din
ang acts of lasciviousness gaya ng kasong kinakaharap nitong si Konsehal Ibay. Kaugnay ng umano'y mga mensahe at kilos na unan niyang ibinunyag. So yan sa yung isang kaso na almost related din dito doon sa kaso naman nitong si Ibay. Naalamin din natin kung siya ay gustong magpa-interview, alamin natin kung ano naman yung update doon sa kanyang kaso na di umano ay pangmomolestya sa isang 17 anyos na babae na ayon nga kay dating NBA Director Jaime Santiago, ipinasok niya sa loob ng isang motel. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan ang naging kapalaran. Kasama naming reporter na si Boy Gonzales. Nagbalita siya ng isang lehitimong istorya ng warrant of arrest laban sa konsehal na yan dahil yan ay suportado naman dokumento. Ayun, siya naman ngayon ang nabueltahan. Samantala, follow up pa rin sa kaso ng kasama nating si Boy Gonzales. Alamin natin sapagkat of course dinedepensahan na yan ng ating abogado dito sa MBC DZRH. At naroon si RH number 52, Edniel Parosa, para sa iba pang detalye. Edniel. Romel, sa may ilalim na sa standard booking procedure, ang Manila Beat Reporter ng DZRH News na si Boy Gonzales. Ito matapos siyang damputin ng mga tauhan ng MPD District Police Intelligence Operation Unit o itong Manila DPIOU dahil sa umano'y bulaga ang kaso ng Data Privacy Act. Inalang veteranong newsman sa tanggapan ng DPIOU na dating pinamumunuan ng Noy Police Colonel at ngayon konsyahal ng Maynila si Rosalino Ibay Jr. Si Ibay rin ang nagsampa ng reklamo kay Gonzales makarang i-report ang mamamahayag ang inisyong operas ng korte higil sa umano'y acts of lasciviousness ng ngayon politiko. September ng nakaraang taon nang i-report ni Gonzales itong pagpapaaresto ng Manila RTC Branch 4 kay Ibay. Pagtapos ito inireklamo si Gonzales at isa pang mamamahayag na mga kasong libel, cyber libel at ito ngang paglabag sa data privacy. Pero ayon kay Attorney Rina Seco, Legal Counsel ng Manila Broadcasting Company, binasura na ng piskalya itong libel at cyber libel. Pakinggan natin si Attorney Seco. Nagumpisa ang kaso na ito nang i-report ni Boy ang tungkol sa issuance ng warrant of arrest against City Councilor in the City of Manila. So nasampahan siya ng libel, cyber libel and violation of the Data Privacy Act dahil na-publish yung kopya ng warrant of arrest. The rest of the cases dismissed? The rest of the cases dismissed. Ito yung nakatuloy. Sa ngayon, ipinamedical na rin itong mamamahayag sa punong tanggapan ng MPD habang inaasikaso ang kanyang pagpapiyansa. Naipareceive na rin ng pulisya ang return of warrant sa Manila RTC Branch 20. Samantala, umaalbang NBC sa tinawag nilang bulaga ang kaso at pagpapaaresto ngayong araw. Ayon kay Attorney Seco, dismiss na maging itong nabanggit na atrasong data privacy o paglabag sa data privacy sa Branch 13 pending ang motion for reconsideration. Pero nagulat ang MBC DZRH nang may lumabas na panibagong warrant sa hiwalay naman na Branch 20. Pakinggan natin ang abogada. Meron yung lumabas sa amin kahapon or dumating yesterday na order from the city prosecutor. Sabi ay yung other party binibigyan ng 5 araw from receipt of the order para sagutin o mag-comment o mag-oppose doon sa aming motion for reconsideration. Kaya ito ay bulagaan. Ang tinid ni Attorney Rina Seco, legal representative ng Manila Broadcasting Company. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel. Yes, Romel. Edniel, natanong ba kay Atty. Seco na in case nagkaroon ng irregularity sa pagsisilbi ng warrant of arrest na yan, baka naman pwede natin i-consider na buweltahan kung sino man ang dapat na managot or sumingil ng damages. Di kaya? Malamang, Romel, ganyan na nga yung magiging direksyon. At ang termino kanina ng ni Atty. Seco, kung ganito rin pala ang bakbakan, ayun na nga. At tatapusin lang natin itong pagbabante rito
At within, kasi mayroong ordinansa si Manila Mayor Isko Moreno hanggang alas 4 lamang ng hapon yung pagtanggap ng mga hukuman para doon sa mga proseso nila. Kabilang na dyan yung paghabla ng bail o yung piyansa. 18,000 lang naman ito, Lakay Romel, at inaayos na rin, palabas na rin si Kuyang Boy Gonzales. Pero ito'y pagpapatunay, ika nga, nung binanggit ni Atty. Reyna Seco, na iba yung impluensya ng kalaban dito sa legal battle na ito. Mantakin mo, dismissed yung unang 2 cases. Even itong Data Privacy Act ay nag-notify na na-dismiss, pero may biglang lumabas na warrant sa hiwalay na korte. Ang binabanggit ng Manila Broadcasting Company, DCRH, bakit walang notification na may hiwalay na kaso sa hiwalay na korte? Itong tinaharap ng veteranong newsman na si Boy Gonzales. Nagpapakita lamang again doon sa extent ng power ng kalaban niya dito sa legal battle na ito, Lakay Romel. Obviously, ganun na nga ang sitwasyon na Edniel. Imagine mo, matagal na nanungkulan dyan sa Manila Police District at pagkatapos ng kanyang serbisyo, naging konsyal naman ng Maynila. So, saan ka pa? Reading between the lines and using some common sense, alam mo na kung ano ang sitwasyon. At saka binanggit mo nga, Lakay Romel, sa intro mo kanina, ito'y kabilang doon sa mga hamon na rin sa media na humaharap doon sa tamang pagbabalita ng mga facts of the cases lang naman. At ito'y nawe-weaponize ba, kumbaga, dito sa mga nagsasabi lamang ng pawang katotohanan dahil itong ating kasamang reporter dito sa lungsod ng Manila. So live pa rin dito sa punong tanggapan ng MPD. Ako si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. 19 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Paggamit naman ng bisikleta ng mga traffic enforcer sa Caloocan bilang conservation measure. Ipagpapatuloy kahit bumalik sa normal ang halaga ng langis. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Kuya Romel, bukas magtutuloy-tuloy na ipapagamit na ang mga membro ng traffic enforcer. Kahit na manumbalik yung presyo ng kurudok at gasolina ay sa head of the PPSPN at hindi maliban doon sa mga kapitid, exercise na ito sa kanilang mga tauhan. Matandang nagbigay ng pamalalungsod ng isang unang bisikleta sa mga tauhan ng Public Safety Traffic Management at ng Caloocan City Police Station. Bilang alternatibong paraan ng transportasyon ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa pamahalaan sa ilalim ng Executive Order number 007. Edwin, pakiayos mo signal mo, Edwin. Sige, babalikan natin si Edwin Duque. Meron tayong 18 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos!
Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and fashion show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang RH. 10 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon, balikan natin si Edwin Duque. Edwin? Edwin Duque. Pero Romel, yung sunod na balita natin kanina, ito ay pinatutunan ng Kaloocan kalit ng Executive Order number 007-26 na pinagtibay sa Luzon Circular number 114 na inilabas ng Malacanang na bilang hakbang pa rin ng pamalang lungsod na naglalayong yung nasahan na pagtaas pa rin ng mga presyo ng produktong petrolyo. Hinikayat ang alkalde ang mga traffic enforcer, naging ng mga ahensya na sakop ng lungsod na magtipid bilang hakbang sa enerhiya na nakasal sa executive order at sinubukan din ng mga kreatibong paraan na paglalakbay, mga biyahe, mga pagsundo at pagbalik sa City Hall hanggat maaari ay nakatipid at nakatulong sa kampanya ng gobyerno. Bilang public servant ay may magtato na maging ehemplo para sa mga mamamayan sa wastong paggamit ng kuryente at potensyal na maibsan yung mga apekto ng digmaan ng Middle East. At balita mula sa iba't ibang lalawigan, Barangay Kagawad sa Peñarubia, Abra, patay matapos pagbabarilin. RH number 41, Romy Gonzalez. Romy? Nasawi ang isang 42 anyos sa Barangay Kagawad matapos tambangan at pagbabarilin ang dito nakikilalang salarin sa kabahan ng Peñarubia, Banguet Road sa Barangay Riang, Peñarubia, Abra kaninang umaga. Ang biktima, isang Barangay Kagawad ng Barangay Riang, Peñarubia, Abra. Ang biktima ay wala ng buhay na may tama ng bala sa katawan ng natagpuan na nakadapa sa kalsada ng isang concerned citizen. Kagad na nagpatupad ng checkpoint operation ng kapulisan sa Abra para agaran na madakip ang suspect. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng pulisya para alamin ang motibo ng pamamarili. Ito sa Station Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una. At karagdagang sundalo idineploy sa Maguindanao del Sur para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. June Di Makutak sa detalye. June. June Di Makutak. Wala si June. Sige, dito muna tayo. Sales lady, ginahasa at pinatay pa sa isang abandonadong beach resort sa bayan ng San Juan sa Southern Leyte. Jimmy, angay-angay, Jimmy.
Isang sales lady ginhasa at pinatay sa isang abandonadong beach resort sa bayan ng San Juan, Southern Leyte. Ito ang sinabi ni Southern Leyte Police Provincial Office Information Officer Major Aldo sa Dexter Rua sa isang panayam. Kinilala ang biktima si alias Nori 27 anyos dalaga residente sa naturang bayan. Ang suspect si alias Wilna sa 8 taong gulang residente sa bayan ng San Juan, Southern Leyte, kakilala ng biktima. Nangyaring insidente una ng hapon sa Tops Beach Resort sa Barangay Suwa sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ginasa muna ang biktima ng suspect bago patayin. Nadiskubre ang biktima na may sugat sa ulo at pasa sa dalawang braso at iba pang bahagi ng kamay na wala ng saplot sa ibabang bahagi ng katawan. Agad naman na sumuko ang suspect sa San Juan Municipal Police Station kasama kanyang abogado at inamin nito ang krimen. Sa kasalukuyan, inihanda na ng kapulisan ang kaso na rape with homicide laban sa suspect. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si June Timakutak. June? Yes, sa Alakay, may panibagong community deployment ng Army troops sa AOR ng 601st Infantry Brigade sa Maguindanao del Sur. Ang send-off ceremony ay pinangunahan ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato sa pagkikiisa ng mga LGUs ng Datupiang at Datu Salibo at ng Datupiang Municipal Police Station sa ilalim ng MCSSP o itong Municipal Community Support Sustainment Program. Ang deployment of troops sa ilalim ng MCSSP ay ikalawa na sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Ang una ay ang deployment sa Pinangpalayan and Sharif Agwak na nagtala ng serye ng pananakang kamakain. Layunin ng programa ang magbigay suporta sa mga komunidad sa layuning mapalakas at mapabilis ang ugnayan ng mamamayan at ng government troops laban sa kriminalidad. Samantala, dalawang umano'y rebelde ang nagbalik loob sa pamahalaan na nagsalong din ng mga armas. Isang unit ng caliber 50 Barrett rifle at M14 rifle na may isang magazine sila ay ipresenta kasabay ng send-off ceremony. Inihayag ni sa ID ng JTF Central Commander si General Vladimir Cagara, ang MCSSP ay isang napakahalagang hakbang na programa upang mapanatili ang kapayapaan sa bahagi ito ng BARM region. Inihikayat ni Cagara ang iba pang naliligaw na landas na magbalik loob na sa pamahalaan samantalahin ng mga maraming programang handog para sa kanilang pagbabagong buhay. Mula sa napakainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang guro patay sa pamaril ng riding in tandem sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Freddy Fajardo. Freddy? Binawian ng buhay habang nilalapatan ng luna sa emergency room sa isang paggamutan sa Rosales, Pangasinan ang biktima na kinilalang si John Posadas, 53 anyos, isang guro at residente ng Barangay Carmen East ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Major Noel Kabakungan, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima mula sa kanyang trabaho malapit na sa kanilang tahanan pasado alas 5:15 ng hapon kahapon ng pagbabaril nito ng riding in tandem suspect na kapwa nakasuot ng helmet na mabilis tumakas. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima sanhi ng kanyang pagkamatay. 3 basyo at isang tingga na pinalalagay na mula sa kalibre 45 barlang natagpuan ng mga investigador sa lugar ng krimen. Nabatid na 2 taon na lamang ang hihintay ng biktima at magre-retiro na ito sa kanyang trabaho. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ngayon ng PNP hinggil sa pangyayari. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, isang motor rider ang critical matapos na sumalpok sa isang dump truck sa Mariveles, Bataan. RX number 37, Danny Kumilang sa detalye. Danny. Kritikal ang isang rider sa isang pagamutan sa Bataan nang sumalpok itong kanyang dinadrive na motorsiklo sa likurang bahagi ng dump truck sa Roman Highway sa Barangay Batangas 2, Mariveles, Bataan, alas 12:15 kaninang madaling araw. Batay sa inisyal investigasyon ng pulisya, kapwa patungong Balanga City ang dump truck na minamaneho ng 37 anyos na driver at ang motorsiklong minamaneho naman ng isang 29 anyos. Pansamantalang huminto ang dump truck sa isang maliwanag na bahagi sa harap ng Unioil upang bumili ng kape nang biglang marinig ng driver ang malakas na bangga mula sa likuran.
Napag-alaman na bumangga pala ang motorsiklo sa likod ng truck. Agad humingi ng tulong ang driver ng truck sa security guard ng gasolinahan sa lugar na siyang tumawag sa Maribeles Medics. Dinala agad sa Mount Samat Hospital sa Pilarbatan ang rider ng motorsiklong sugatan. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At isang bangka sa Northern Samar ang lumubog. Alamin natin ang iba pang detalye. Jane, Galit Bantayan. Jane. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard Station Northern Samar na ligtas ng 4 na mangingisda mula sa bayan ng San Isidro, Northern Samar matapos sa lumubog ang kanilang bangka dahil sa sama ng panahon. Napuntang 4 sa Masbate. Ang 4 ay kabilang ito sa 2 mangingisda na kasama sa lumubog na bangka, ngunit kahapon narespondihan ng Coast Guard Station Northern Samar at Coast Guard Substation San Isidro sa kanilang search and rescue operations ang 2 kasamang mangingisda doon na sa Barangay Palanit, San Isidro, Northern Samar. Ang 2 nailigtas na mangingisda kahapon ay agad na humingi ng tulong para sa kanilang 4 pang kasamahan. Naglunsad naman ang SAR operation sa lugar ang Coast Guard sa Barangay Palanit, San Isidro at Tagapulan Island Samar kahapon, ngunit walang nakitang lumubog na bangka. Kaninang umaga, ang 4 doon na nakita sa Masbate. Namataan ang mga ito sa Sitio Bituon, Barangay Concepcion, Kataingan, Masbate. Ayon sa Coast Guard, inabandona na lang ng 4 na mangingisda ang kanilang bangka at lumangoy na lamang ang mga ito. Agad naman nakipag-ugnayan ang Coast Guard Station sa ng Masbate sa MDR San Isidro at ligtasan na ibalik ang 4 sa bayan ng San Isidro. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane, Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa probinsya ng Quezon, kampanya para sa gender equality sa pagbubukas ng Women's Month, pinalakas pa ng kapulisan sa probinsya. RH number 33, Benji Antioquia. Benji. Pinaigting ng Quezon Provincial Police Office ang advokasya ng gender equality kasabay ng pagbubukas ng National Women's Month celebration sa Camp Nakar, Lucena City. Layunin ng programa na kilalanin at palakasin ang papel ng kababaihan sa serbisyo publiko lalo na sa hanay ng pulisya. Batay sa panauhing tagapagsalita na si Dr. Hinidina Albasia Lagumin, the Dean of the College of Criminal Justice and Criminology of Manuel Enverga University, binigyan diin ito ang ambag ng kababaihan sa paghubog ng mas eksklusibo at maunlad na komunidad. Ayon kay Quezon Police Provincial Director Romulo Albasia, patuloy ang suportahan ng pulisya sa programang nagtataguyod ng women empowerment. Isinagawa rin ang masa signing ng pambansang awit at pagkilala sa mga kawani na nagpakita ng natatanging serbisyo. Ang aktibidad ay bahagi ng nationwide celebration na may timang WE for Gender Equality and Exclusive Society. A27 Antioquia nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang kabuuan ng programang Rapido Hataw Balita, itinampok ngayong araw ng Miyerkules, 11 sa buwan ng Marso. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At susunod na programa ni Miss May Binauan, oras natin 2 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa mental at plastic.